Sabi po sa mga awit, Kabanatang 136, talatang 1 hanggang 3. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Tayo po isang manalangin. O Diyos, amang mga Panginoon sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito na muling kasama-sama Panginoon ang mga anak upang paparehan ka at itaas ang iyong dakilang pangalan Panginoon. Salamat po Panginoon sa pagkakataon ito na muli kami kasama-sama Panginoon upang itaas ang dakilang pangalan at pareha nga Panginoon sa aming pananambahan. Salamat po Panginoon sa mga anak mo na narito Panginoon at patuloy na naglalaan ng kanilang mga oras, kanilang panahon Panginoon. Salamat po Panginoon sa kalakasan, sa kabutihan mo Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala mo sa amin Panginoon. Dalangin po namin Panginoon sa gabing ito ang aming pananambahan Panginoon. Patuloy na kayo muna ang inyong banal na Espiritu Panginoon ang sa mga una sa amin. Pumasok na sa puso't isipan namin Panginoon ang aming mapapakinggan at matututunan. Dalangin din po namin Panginoon ang taong inyong gagamitin sa pagbibigay ng inyong mensahe Panginoon. Dalangin din po namin Panginoon ang lahat ng mga mangunguna sa aming pananambahan. Ikaw Panginoon ang patuloy na manguna sa bawat sa amin, sa mga magpapakanta sa aming technical Panginoon, sa aming patnugot, sa aming speaker Panginoon. Ikaw nawa Panginoon patuloy na magbigay sa kanila. Gamitin niyo po Panginoon ang kanilang mga talento upang patuloy silang pagpalain Panginoon sa lahat ng kanilang gagawin. Maraming po salamat Panginoon. Ito po ang aming samtalangin. Pangalan ni Jesus. Amen. Makakapo po ang lahat at sama-sama po nating awitin. O Diyos, aming Ama, laging tapat ka. Dako po tayo sa pasasalamat at testimony. Tinatawagan po ang kapatid na Ana Marie Angelico. Magandang gabi po sa inyo pong lahat. Nais ko pong ipagpasalamat ang kabutihan po ng Diyos sa aking buhay. Last Thursday po, pinagdiwang ko po ang aking 50th birthday. Salamat po sa kabutihan po ng Panginoon sapagkat ipinagdiwang ko po ang aking birthday na patuloy po na kasama po ang aking mga mahal sa buhay, ang aking pong pamilya. Pinagpapasalamat ko rin po sa Panginoon na nung ginamit rin po ako ng Panginoon sa ngayon po na makapagturo po sa Sunday School at bilang teacher po ng mga bata, grade 4 to grade 6. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat po. Pinagpapasalamat ko rin po sa Panginoon na magtatatlong taon na po ako na byuda, pero po yung kabutihan po ng Diyos, yung pagpo-provide niya po ng
pangangailangan po namin sa araw-araw ng aking mga anak, patuloy niya pong ipinagkakaloob. Kahit po wala po akong trabaho, yung pagpo-provide po ni Lord, patuloy niya pong binibigay po yung pangangailangan po ng aking anak na grade 12 po ngayon na nag-aaral po. Pinagpapasalamat ko rin po sa kanya yung buhay at kalakasan, yung maayos na kalusugan po, at maayos po na pagsasama ng aming buong pamilya na kahit na minsan po may mga pagsubok, pero patuloy lamang po na magtitiwala po kami sa Diyos na ang lahat po ng mga pinagdadaanan po natin ay ang Diyos po ang lahat ng gagawa ng paraan para po patuloy po tayo na manampalataya po sa Kanya. Yun lamang po, maraming salamat po. Tayo pong lahat ay tumayo. Magandang gabi sa ating lahat. So, isang pasasalamat po ang aking ibinibigay sa ating Panginoon na binigyan niyang muli ng pagkakataon ang mga kababaihan upang manguna sa ating praise and worship. Yan. So, medyo nagiging regular na, no? Again, challenge sa mga kalalakihan. So sana po sumunod kayo o magbigay din tayo ng ating oras at ng ating talento. So sa gabi pong ito, tunay po na ang bawat isa sa atin ay lumalapit sa ating Panginoon. Sa pagkakataong ito, yung atin pong mga sarili, yung ating mga puso, ay atin pong ibigay sa Kanya. Kagaya ng sinasabi po sa ating verse, ang sabi po sa Psalms chapter 24, verses 3 to 4. Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in His holy place? The one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false God. Sa pagkakataon pong ito, atin pong awitin ang A Pure Heart. Sabay-sabay po tayo. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee.
that rises to your throne. Salamat, Panginoon. Sana, Panginoon, ay tanggapin mo ang mabangong samyo ng aming paglapit sa iyo, ng aming pagpupuri sa iyo. Salamat ng maraming Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa. Salamat, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos. Salamat, Panginoon, na tunay na lagi kang nandiyan para sa amin. Katulad po ng sinasabi sa ating verse sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sama-sama po nating awitin ng give thanks, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Bigay po natin sa Kanya lamang po ang dapat na papuri at pasasalamat. Salamat, Panginoon. Salamat na Ikaw ang aming Diyos. Salamat sa buhay mo. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, Lord, maraming salamat po. Kahit kami mahina, Ikaw ang nagpapalakas sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Because of what the Lord has done for us.
Diyos lamang ang lahat ng papuri at pasasalamat. Maraming salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay handa po natin ating mga puso't isipan sa pakikinig po ng mensahe ng ating Panginoon na ihahatid po sa atin ng ating pastor, Jojo Filio. Yan. Hello po. Amen po. Masaya ako ngayon. Kasi ang nagpaw ay mga kababaihan. Nagulat ako. Tunay na napakalaking challenge nito sa mga kalalakihan. Dinig na dinig ko ang boses ni Ate Flory, si Kaani, tsaka si Lady. Amen po sa inyo. Sigurado next month, 5th Sunday, no? Ang 5th Sunday, mga kalalakihan naman. I'm sure, nakikinig ang Fred June. Gusto nung kumanta. Well, dahil ang nagpakanta ay mga kababaihan. At ang mga kababaihan ay ilaw ng tahanan. Ang aking topic ay tungkol sa ilaw. Okay? Well, naranasan na po ba natin mawalan ng ilaw? Di ba? Siguro nung mga nagbabagyo, nung mapumagyo, nawalan ba ng kuryente? Sa inyo? Sa amin kasi nawala eh. Nung malakas ang hangin at may bagyo, nawala ng kuryente. Pero, bumalik naman agad. Ibig sabihin na tayo ay nasanay na sa ilaw natin nakikita. Ang ating pong message ngayon ay tungkol sa ilaw. And ang ating apostol Mateo, ang ganda ng verse na binigay niya tungkol sa ilaw. And ating pong topic ay makikita natin sa Mateo 5:14 hanggang 16 na yan. Ganyan po ang sinasabi. Ang sabi, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under the basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before men, so that they may see your good work and glorify your Father in heaven. Palain Panginoon, pagkabasa, kanyang banal na salita. Yung sinasabi po ni Mateo dito, dun sa Matthew 5:14-16, Jesus tells his follower na kayo yung ilaw sa mundo. Then, knowing Mateo, ang trabaho niya tax collector. And sa personality niya, nakuha niya yung pagiging detalyado, pagiging analytical, pagiging methodological sa paraan ng kanyang ginagawa. At
nung kasama niya ang Panginoong Jesus, ay nagbigay siya ng dalawang metaphor tungkol dito. It's a metaphor. Yung unang metaphor, sabi yun daw, kayo bilang light of the world, kayo yung city on a hill na hindi may tatago. Kailangan nakikita kayo. And at the same time, ang example niya na isang metaphor is yung hindi pwede kayong maitago sa ilalim. Kailangan nakaharap kayo. And every disciple must stand out in the darkness para magbigay ng liwanag at katotohanan sa lahat ng tao. Yung lamp nag-exist is it illuminates. Nag-illuminate sa isang kwarto na nagre-representa ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. So, ganito sinabi ni Mateo kung paano tayo magiging ilaw sa sanlibutan. Mayroon lang 3 bagay na i-reveal ko o para ma-explain ito. 3 bagay. Una, sabi niyan, Jesus gives light to the world. Si Jesus yung nagbibigay ng ilaw. Pangalawa, ang simbahan, ang church, was commissioned to reveal, para ma-reveal yung light. At tayo, na mga believers, tinawag tayo to help magnify the light. So dito po tayo ikot. Sabi dito, sinasabi dyan, si Jesus yung nagbigay ng ilaw sa mundong ito. Kanyang ilaw na nangliliwanag. So, ang isang pwede nating i-represent na ilaw ay lighthouse. Nakakita na ba kayo ng lighthouse? Lighthouse? Sa Pilipinas, meron nun. Lighthouse. Saan makikita? Sa Cape Santiago Lighthouse. Alam niyo kung saan yun? Sa Calatagan, Batangas. Okay? Ang purpose ng lighthouse, well, yung lighthouse na yan, ang tagal na yan. Panahon pa ng mga Kastila. Nagawa yan. Mga December 14, 1889. Ang lighthouse is hinahantulad sa atin. Kasi ang lighthouse daw, kailangan strategic yung location. Kailangan mataas yung location niya. And kasi yung itong Cape Santiago, it overlooks West Philippine Sea. So, imposible na hindi mo siya makikita. And the use of a lighthouse is to warn for danger. Mapaumaga, mapagabi, parang nagbababalayan pag may panganib. Kasi nangiilaw siya. Next, yun nga, naka-place siya sa isang strategic spot para makita ng lahat ng mga ship na dumadaan. And it is placed in hazardous location. Yung merong bundok, merong mabato, para pag nilagay siya at umilaw, kitang-kita. Yun.
Same as true when sinabi ni Jesus na I am the light of the world, na si Jesus gives light to the world. Ano po sabi sa John 8:12? Sabi doon, sa John 8:12, when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of light. Kung titignan po natin dyan, si Jesus, yung light ng mundo, na katulad siya ng araw na magbibigay liwanag doon sa kadiliman. Para siyang yung magbubukang liwayway at ire-reflect yung madilim na lugar at magbibigay liwanag sa atin. Ganon yung sinasabi ni Jesus na siya yung ilaw ng sanlibutan. Sabi rin dito, when he said, I am the light of the world, ibig sabihin, tayo, we do not produce our own light. Hindi tayo nagpo-produce sa sarili nating ilaw. Kundi, we reflect God's light. And in declaring Jesus as the light of the world, Jesus was claiming He is the exclusive source of spiritual light. Hindi lang siya yung regular na ilaw, yan yung ultimate o exclusive source na bibigay spiritual na ilaw sa bawat tatamaan at tatanggapin ang ilaw nito. No other source of spiritual truth is available to mankind. Dito po sinasabi, dalawa kasi yung ilaw na naramdaman natin. Yung unang ilaw, nung kinerate niya yung mundo, at sinabi niya, let there be light, nakita natin yung ilaw. At nung pinanganak tayo, nandun na yung ilaw na nakita natin. We perceive the physical light, and by it, we learn of our Creator's handiwork, yung napakagandang creation niya ng ilaw. And nakita natin that the light is good. Pero, merong isang ilaw na nung dumating ang ating Panginoong Hesus, hindi lang siya yung ilaw. It illuminates. Naging illuminating light ito. That the Son of God had to come in order to declare both and impart sa bawat isa sa atin. Sabi sa John 1:14, sinasabi doon, and the Word became man, He lived among us, we saw His great glory. Nung dumating ang illuminating light na ito'y nagkaroon ng dakilang kadakilaan, dakilang kaliwanagan. Kasi He has the glory of the Father's one true Son. He is the full of God's grace and truth. Yung metaphor po dito, sinasabi na siya yung ilaw, is sa verse na yon, sinasabi na tatlong bagay na siya yung ilaw na nagbibigay ng katotohanan sa bawat isa sa atin. Siya yung ilaw ng salita. Jesus is the Word.
Siya yung ilaw. Siya yung word. Nagbigay ilaw. At yung pangatlo, He is the light that will give eternal life sa bawat isa sa atin. So, kita natin, nung sinabi niya kay M, He gives the light to the world. Number 1. Number 2, ang sabi, the lighthouse, the church. Kanina sabi, di ba the church was commissioned to reveal the light? Di ba? So, the church serves as a lighthouse. Lighthouse. Ibig sabihin nun, the church serves as a lighthouse, beaming the truth of Jesus Christ throughout the nation. So, paano yun? Pinapakita niya na siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Na ang simbahan na iniilawan niya ay dapat maging beaming truth. Yung mga tao na nandun sa simbahan, kailangan dinadala natin yung katotohanan ng ating Panginoon Hesus, yung kanyang salita, at pinibigay natin sa lahat yung eternal life. We must have the Christ. Kasi nasa atin yung unconditional love ng ating Panginoon. At kung nasa atin ito, dapat, doon sa church na yon, is maging Christ-like tayo na namumuhay doon sa church, na lumalakad tayo kung anong iutos sa atin ng Diyos. And we must have Christ na namumuhay sa bawat isa sa atin. The church serves as a lighthouse, gives sense of direction. Nagbibigay ito ng direksyon sa bawat isa sa atin. Bakit? Kasi Jesus commanded us to go and make disciples to all men. To preach the gospel, giving direction sa mga naliligaw. At turuan ang bawat isa ng instruction kung paano natin susundin ng ating Panginoon. So, paano natin malalaman? How will they know that we give them a sense of direction? Pakita natin yung sinasabi natin that the past only the church is the church that cares. So, paano natin may papakita ito? Cares. Letter C. Sabi dyan, commission to share the gospel. We are commissioned to share the gospel. Sabi sa Matthew 28:19-20. That sa A, we must abide in God's teaching and doctrines. Kung ano yung teaching ng church, kung paano tayo mamumuhay, and yung doktrina ng church na nakasaad naman sa Bible, ay dapat sinusunod natin. Letter I, ang church ay right place for fellowshipping with the Lord.
So, bukod sa pagbabasa ng salita ng Diyos, bukod sa pananalangin, ang church is the right venue to fellowship with God. So, wag na wag tayong magsasawa to grow to church. Kasi magpapalakas sa atin ito. Sabi sa Hebrews 10:25. And letter E, it is a way of equipping the saints. Sino po ba yung saints? Ito yung mga nakakilala sa ating Panginoon. Tayo. Tayo yung mga saints, believers na naniniwala sa salita ng Diyos. And yung S, may desire tayo to seek and save the lost. Kasi it is our desire na ibahagi ang salita ng Diyos. So, Jesus gives light to the world. The church serves as a lighthouse and gives a sense of direction. The church serves as a lighthouse as a beaming truth. Next, sabi, gaano po ba clear, kaliwanag, yung God's light na binibigay sa atin ng Diyos? How clear is God's light that darkness cannot overcome it? Sabi, the church serves as a lighthouse are to present a clear light. Kailangan maliwanag yung ilaw that shines steadily in the darkness. So, kung tayo ay being the church na shine ang ilaw, kailangan manatili yung ilaw na ito sa madilim upang magliwanag. Ang sabi po sa John 1:5, sabi, the light shines in darkness. Yung ilaw dapat nagliliwanag sa madilim. And the darkness has not overcome it. Walang ibang liwanag na makapagbibigay ng kaliwanagan sa kadiliman, kundi ang ilaw ng ating Panginoon. Pangatlo po, ang sabi, tayo pong mga believers, tayo na mga believers, as members of God's church, are called to magnify. We are called to magnify the light. Paano yun? We must be willing to serve God kahit na merong balakid, kahit na merong spiritual danger, at patuloy tayong sasagipin ibang mga tao na naliligaw. So, anong kailangan natin? In order to magnify, ang sabi dyan, we must put on God's armor. So, siyempre, kung lalaban tayo sa gera, kailangan kompleto yung ating armor. And
Kung titignan po natin yan, 6. No? Isa lang dyan, yung 5, defense. Yung isa lang ang offense, which is the sword of the Spirit. Yung salita ng Diyos, kailangan nasa sa atin para labanan ang ating kaaway. Pangalawa, we must choose courage over fear. Kailangan, miski na nababalutan tayo ng kadiliman, miski na nababalutan tayo ng hindi maganda, magpakatapang tayo. Ang isa lang naman pong nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nagpapakatapang ay may fear tayo. Fear na baka hindi natin magawa ang mga bagay. So fear na hindi natin kaya. Tanda natin kung ang Panginoong Hesus ang nasa ating buhay, marunong tayong magpakatapang. We must choose truth, righteousness, and faith as supernatural protection against hidden traps. And sabi, let us focus. Focus lang tayo sa ating Panginoon. Minsan, nangyayari ito sa atin, pero tignan lang natin si Christ. Na sabi sa Hebrews 12:2, siya yung author Siya yung perfector ng ating faith. Kung mahina ang ating faith, kailangan gumawa tayo ng paraan upang malakas ang ating pananampalataya. Kung nanghihina tayo, spend time in reading God's Word. Spend more time in prayer. And spend more time in fellowship with your believers, with other believers. At sabi pa, tayo bilang mga members ng church, we must have the consuming light. Dapat yung light na nasa atin ay patuloy na nagliliwanag sa lahat ng tao. Sabi sa verse 16, let your light shine before men para makita yung good works at dahil doon, mapapurihan natin ang Diyos. Mapapurihan nila ang Diyos sa lahat ng bagay. So, paano natin gagawin yon? Let us start and end your day by reading the Word of God. Are we having our devotion? Are we having our quiet time? Tapos pagmulat natin, are we praying to God? Muna. Diba? Do we love the unlovable? Yung mga neighbor natin na hindi nagmamahal? Tumutulong ba tayo sa mga tao na nangangailangan? Nagbibigay ba tayo ng acts of kindness? Because we are a child of God na kailangan makita ang kabutihan sa ating mga buhay. And nagiging encouragement na tayo sa bawat isa. Katapos-tapusan, meron isang kwento. Meron isang kwento dito. Sabi, isang gabi, biglang nawalan ng kuryente
sa isang maliit na barangay. So nagdilim ang buong paligid. Maraming tao ang natakot. Dahil, siyempre, hindi nila makita yung kanilang dinadaanan. Merong isang bata, babae, na nagsindi ng maliit na kandila sa harap ng kanilang bahay. Sabi niya, hindi man dito kayang liwanagan ang buong barangay, nakakatulong ito upang makita ng mga tao na dumadaan ang kanilang mga hakbang habang dumadaan sa kanilang bahay. Nakita yon ng mga kapitbahay. At ang ginawa nila, unti-unti, nagsindi rin sila ng kandila sa kanilang mga bahay. Maya-maya, ang dating madilim na lugar ay napuno ng maliit na ilaw. Sabi ng bata, natuwa siya. Sabi niya, kahit man lang ang ilaw ko ay makakatulong rin pala sa ibang tao. Minsan, ganun dapat nating gawin. Hindi kailangan malakas o malaki yung ilaw na nasa natin upang maging kapaki-pakinabang. Kahit medyo maliit yung liwanag na nasa iyo, pero kapag binahagi mo naman, ay kayang magbigay ng pag-asa at gabay sa bawat isa. Nawa, sa maiksing mensaheng yon, makita natin kung paano si Jesucristo na nagbibigay ng ilaw sa bawat isa sa atin. At ang church na commission para i-reveal ang ilaw ay magsilbing nagliliwanag. At tayo bilang mga mananampalataya, we magnify God's light to our light. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Sa gabing ito, bigyan mo sa amin. Tunay, Ikaw, Panginoon, ang nagsisilbing ilaw sa aming mga buhay. Nawa, ang konting ilaw na ito na sa amin, patuloy naming pakinangin, patuloy naming mamigyan pa ng liwanag ang ibang mga tao na walang ilaw sa kanilang mga buhay. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Dadako po tayo sa paghahandog. Kasabay po ng santanging awit, ibibigay po sa atin ng kapatid Noah Pagkalinawan.
you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we put out our praise, put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness. You give hope, you restored every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we put out our praise, put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we put out our praise, put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise to you only. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we put out our praise, put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we put out our praise, put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise to you only. Dadako po tayo ngayon sa sama-sama panalangin. Ang mga nasa tahanan po ay pwede po sumabay sa panalangin at ang mga ipapanalangin po ay makikita po natin sa ating live stream. Para naman po sa Group 1, ang ipapanalangin po natin para sa may mga karamdaman, ito po ay pangungunahan ng mga kababaihan. Tayo po lahat ay tumayo.
Para naman po sa Group 2, papanalangin po natin para sa mga gawain po at pagawain po ng ating iglesia dito sa Stepas Anita Church. Ito po ay pangungunahan ng mga kabataan, babae. Para naman po sa Group 3, papanalangin po natin para sa mga miyembro ng ating iglesia. Ito po ay pangungunahan ng mga kabataang lalaki. At para naman po sa Group 4, ito po ay panalangin po para sa mga namumuno sa ating iglesia, para sa ating bansa at sa buong mundo. Ito po ay pangungunahan ng mga kalalakihan, pastor at mga TNP. Tayo po ay sama-sama ng manalangin.
Kung lahat ay tumayo at ating pong awitin ang Daksalayo. Ang ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sanglitan. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa katapusan namin pananambahan. Salamat sa nagbigay ng papuri sa iyo, pamagitan ng awit, sa mensahe, Panginoon, sa mga patotoo. Nawa, Panginoon, patuloy kaming magbigay ng oras sa pananambahan, sa mga gawain sa Iglesia. Nawa, Panginoon, ang mensahe mo sa bawat isa sa amin, tunay na ikaw, nagbigay ng ilaw, nagbibigay gabay sa bawat isa sa amin. Patuloy namin itong pakaingatan. Tuloy na maging magdingning aming mga ilaw bilang isang iglesia, bilang mananampalataya o maging ilaw sa lahat ng tao. At ngayon, Panginoon, tunay Panginoon na patabayan mo ang iyong lingkod sa pagbibigay ng masbas. Ang hindi matingkal ang Diyos na susumasa sa ibabaw ng lahat ng pag-iisip. Siya mag-ingat sa iyo at sa inyo, sa inyong pamilya, hanggang sa muli nating pagkikita. Ang Panginoon ang pumatnubay sa inyo, bigay ng patuloy na kapayapaan, pagkalinga at lahat, Panginoon, ng isipin namin at gawin tunay na makapuri sa iyo. Sa iyo ang kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Ngayon ang pakailanman. Amen.